Sir, ano pong masasabi ninyo ngayon sa pagkapanaling? Isa ito sa encouragement sa mga OFWs. Ang definition ko ng OFW hindi yung overseas Filipino workers. Ano po? Ngayon, dapat maging outstanding Filipino workers. Okay. Ngayon ang dati. Ngayon, it is also a sort of encouragement sa mga Filipino workers natin na mag-aim din sila na hindi habang buhay personal goal lang. Kasi pagka nag-personal goal ka, kasama na yung public, kasama na yung community service. Magkasama lagi yan. So ngayon, at the same time, nakakahila ka pa ng mga Pilipino na yung, sabihin natin yung maiinggit for that awards kasi sabi niya, sa susunod na araw ako naman ang nandiyan. Okay. So ganun. Yun ang isang maisasabi ko lang para sa natin, para sa mga OFW. Pero sir, ano po nagawa natin? Pinita mo OFW? Okay. Nung year sa Iraq, ako ang nag-head ng 12 buses na puro domestic helpers. Okay? So from Kuwait, dating kami ng Baghdad ng 2:30 in the morning. Natulog kami sa kalye. Pagkatapos ng paggising namin, nagulat kami dahil mga Iraqi doon na mga babae na hinahalungkat yung mga gamit namin. Nung matapos yun, ikot kami hanggang sa makita namin ng embassy. Yun ang isang nagawa ko. Then after that, nung papunta na kami ng Jordan, nahinto kami ng 2 weeks doon sa Shalaan 2 na yung dinatag na Tank City na talagang yun mas mahirap. Talagang doon, survival of the fittest dahil maraming nag-aaway-away ng mga different nationalities. Then thanks God, after that, nakapunta kami ng Jordan, nakauwi. That is one community service na nagawa ko. Then secondly, nung bumalik na ako after the war, itinayo namin yung Bukid Filipino, isang organization. Tapos, inorganize namin ang Peace Day for the children. Okay? Then secondly, yung Kuwait Filipino, doon namin pinataas ang antas ng OPM natin. Then pangatlo, yung kapihan sa Kuwait, kasi may kapihan tayo dito, di ba? Dinala namin doon ang different projects yun para sa community na para makita nila kung ano bang dapat gawin ng isang Pilipino sa Kuwait na habang nasa Kuwait. Okay, so sir, itong mga ginagawa ninyo, bakit ginagawa? Yun nga, kasi nga, servisyo yan, hindi yung sinabi ko sa'yo na hindi ka nagpunta doon for your own personal goal, personal interest. Yung kailangan tumulong ka rin sa kapwa mo pagka nandun ka na. Yun ang sa akin, huwag kang maging marami sa kapwa mo. Ilang taon na po kayo nun, sir? Ako ngayon, 59. Doon, nagtrabaho ko before the war, 3 plus nung bumalik ko 1992 hanggang ngayon nandun ako. Ako ang resident landscape engineer ng Bayan Palace at saka ng BBIP Airport Lounge. Kaya nga na-meet ko sila President at saka yung kanyang delegation sa Kuwait during the Ranario hearing nung i-pledge niya yung buhay ni Ranario, ni Marilu. So sir, may mga message po kayo sa ating mga OFWs kasi maririnig sa global, sa internet. Okay. Ang message ko lang sa ating mga kapwa Pilipino na nasa ibang bansa, na sana kung nandyan kayo, na tulad ko, sumunod lang kayo sa mga local rules and regulation ng bawat bansa. Ang isa-isip lagi, magtrabaho, tumulong sa kapwa Pilipino, huwag gumawa ng alam ninyong legal na babagsakan nyo hindi maganda na maapektuhan ng inyong mga pamilya sa buhay. So, laging isa-isip na tayo magpunta para sa kabubuti ng ating pamilya, magkaroon tayo ng sariling bahay at lote, at makatapos sana lahat ng mga anak natin at maging professional pagdating ng araw. Yun ang isa-isip ng isang OFW. Yun lang ang message ko. Merry Christmas. Merry Christmas sa inyong lahat na kagaya kong OFW. Thank you very much.